according to His riches and His glory. Amen. Pinoprovide niya lahat ng bagay na pangangailangan. My God will supply all our needs according to His riches and His glory. Ako'y naniniwala sa panahon na nananwalhati natin ang ating Panginoon. Everything we want. Amen. Amen. Lahat ng iyong pangangailangan ay kayang tugunin ng ating Panginoon. Amen. Pero hindi yung literal na pangangailangan ang itinuturing ng Panginoon. Dahil literal, napakasimple sa ating Panginoon. Yung paggawa nga niya lahat eh. Kung baybayin mo lahat ng creation. Nung sinabi niya magkaroon ng langit, nagkaroon ng langit. Nung magkaroon ng lupa, nilikha niya ang lupa. Nung magkaroon ng halaman, nagkaroon ng halaman, iba't iba't sabot-sabong halaman. Nagkaroon ng puno sa iba't ibang klaseng pagbubunga. Punong hindi nagbubunga at mga punong nagkakaroon ng bunga. Ano pa? Sa dagat. Paano hiniwalay ng Panginoon yung maalat sa kabang ng tubig? Mayroong tinatawag na permanent na ginagawa ang ating Panginoon. According sa design ng kanyang kaisipan. Kaya ang tao kapag mag-isip pa, di ba? Babaybay ka sa dagat. Nakaisang oras ka na, dagat pa rin ang dulo. Nakadalawang oras ka na. Dati nung hindi pa ako mayaman-yaman mga kapatid, hindi pa ako nag-airplane. Nagbabarko lang ako. Dito pobre-pobre pa ako. 2 days, 3 days. Gagayan to Maynila. Kasi uunat ka na lang. Dagat pa rin. Wala ka makita talagang mundo. Tapos akala mo pagbaba na ng dagat na gano'n, sisilipin mo na kung masisilayan mo ng bundok. Wala pa rin. 34 hours biyahe. Grabe yun. Yung mukha mo, mahapdi na sa asin. Malagkit na. May time pa na yung sinakyan ko. First time ko kapatid, yung barko na, kasi mahilig tayo sa mumurahin. Murang ticket, murang barko. Medyo siraing barko din. Kaya nung umalon, parang lumalago yung faith eh. Nung umalon ng madaling araw, talagang ginaganon-ganon kang mga kapatid. Ang disenyo niya, hindi pa ganon, pa ublong kaya pag ginalon, maangat. Maliit lang na barko. Kung makalimutan niya, parang San Pablo yun. Apostolis ang pangalan eh. San Pablo, pero siya, madaling. Yung ibang kasama ko, sumusuka eh. Hindi nila kayanan yung alon. Pero ako doon kapatid, kapit ako doon sa deep. Yung pananampalataya ko, kapit lalo sa Panginoon. Lord, save us. Sabi ko sa isip ko, sino kaya si Jonah dito? Ihagis natin. Ayun si Jonah. Sino kaya yung apostolis ng Panginoon? Yung propeta na ay hindi sumunod dito. Ihagis natin sa dagat para bumaya pa. Lubaan kami sa Mindoro, kapatid ko, grabing alon dyan. Lakas ng kalan. Amen. Praise God. Na-experience natin yon, pero nung dumating ang panahon, alam mo, nakasakay ko ng aeroplano, international na. Iyak ako eh. Sabi ko, ganito pala kasarap ng aeroplano, dapat doon pa. Pero yun ang experience na pinapasalamat ko sa ating Panginoon. Well, ito mga disciples na ito, inutusan sila kapatid. In verse 7, they discussed this among themselves and said, it is because we didn't bring any bread. Habang iniwan nila ang kanilang teacher, ang rabbi nila doon, narinig sila na ating Panginoon. Na-aware siya. Sabi niya, kakatapos lang ng evangelism, nawala agad yung faith ng mga to. Ng Sunday school. Minsan pag Sunday school talaga, nagtatanong ako eh. Sino yung karakter? No? Saang lugar? Bakit? Minsan nagkakaroon tayo ng amnesia eh. Kaya ang Panginoon hindi nakakalimot magpaalala sa kanyang disciples. Kasi kapag hindi ka nakakaalala sa iyong pundasyon sa pananampalataya, pwede tayong ma-deceive. Noong nagtanong ang mga tao sa ating Panginoon kung kailan siya magpaparito muli, even the disciples, no, after ng resurrection, they asked, Lord, kailan ka babalik? Hindi, sinabi ba niya ang time?
Sinabi ba niya ang gabi? O pizza? Wala. Ang sinabi lang ng Panginoon, be ye not deceived. Bakit? Kung alam mo yung tinatawag na pagbabalik ng Panginoon, sigurado ka ba sa faith mo na makasama ka pagbabalik? Kaya ang salita natin, Panginoon, hindi yan nagsisinungaling kapag nagbibigay ng advice. Be careful! Kailangan ang kaisipan natin bilang mananampalataya, nandoon yung tinatawag na pay attention sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Mahalaga yun, mga kapatid. Although literally, mayroon silang purpose, pupunta sila sa bakery, pero nandoon pa rin ang paalala ng Diyos. Pupunta kayo sa restaurant, pupunta kayo sa mall, pupunta kayo sa eat all you can. But beware! Anong connection sa yeast of the Pharisees and Sadducees? Can explain ng ating Panginoon? Awareness of their discussion, Jesus asked in verse 8, you have little faith. Bakit nga pati napakalalang doktrina? Yung tunay na doktrina. Kasi po, mayroon pong tinatawag na false doctrine. Mayroon pong true doctrine. Saan tayo dapat? Doon tayo sa true doctrine. Yung iba kasi, nanonood lang sa television, din alam niya, ang galing naman ito magsalitang taong to. Mayroon ako isang kapatiran, nakita ko sa youth camp. Yung ko, Brad, kumusta na? Nasa ibang ano na siya, mga kapatid. Ibang sektor. Kung bumalik na kayo, alam mo, bilang ministro, hindi talaga mo papayag na hindi ka mapayuhan. Bahala na kung babalik siya, hindi. Sinabihan ko, bumalik kayo sa tunay na pananampalataya. Amen. Kasi ang sabi niya sa akin, wise din. Nasa biblical din. Siya, pastor, dito na ako sa tatawagin natin FFC. FFC. Eh, ko Brad, mayaman yung mga member dyan. IFCC. Para hindi tayo makakasakit ng damdamin. Pero sabi ko, Brad, lumipat ka ng sektor, hindi mo alam ang pundasyon. Pero ako bilang ministro, Trinitarian ng Brad. Sabi niya, pastor, pero Jesus pa rin. Jesus, doon pala, nakashoot na siya. Ulagyan mo ng Jesus, mayorship. Kung Jesus pa rin. Pero beware, sabi ng Panginoon sa Bible, maraming tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Jesus, Jesus. Pero sabi ng Panginoon, I'll never do you. Get out of my way. Hindi sinabi ng Panginoon, get out of my way. Depart from me. Lumayo kayo sa akin, you're doing the iniquity. Isabi niya, your lips. Malapit sa akin yung labi niyo, yung bibig niyo. Pero yung puso niyo, hindi sumusunod sa kalooban. Kaya kapatid, ang doktrina ay hindi na po dapat pakinggan. Papasok yan bilang pananampalataya. Yes, faith is good. Pero according to James, without action, faith is dead. Without action, faith is dead alone. Kaya sa ating mga kapatid, hindi lang tayo nakikinig sa doktrina. Ipinamuhay natin ang doktrina ng ating Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, magpakabanal kayo, dapat ating pamumuhay ay ayon sa kabanalan ng ating Panginoon. Baka sabihin niyo, lumuluwag sa pastor, para hindi ako sinasaway. Ngayon, sawayin kita. Kapag hindi ka ayon sa kabanalan ng ating Panginoon, pag-ayos-ayos ka. Pag-ayos-ayos tayo, kasama sarili ko mga kapatid. Dahil ako rin bilang ministro, nagsisikap rin akong mamumuhay ayon sa kabanalan ng ating Panginoon.
Dahil ang doktrina ng Diyos ay hindi pwedeng umadjust at bumaba sa atin, kundi tayo ang mag-adjust para masakop tayo sa doktrina at kabanalan ng ating Panginoon. Pag sinabi niya, mamuhay kayo ayon sa aking katwiran, then doon tayo sa katotohanan, sa kaparaanan ng Panginoon, sa buhay na nais ng ating Panginoon, dahil ito ang kanyang doktrina. Hindi na ito pwedeng pipihitin pa, mga batid. Huwag natin sabihin na, okay lang naman kay Pastor. No. Hindi kita sasawayin dahil masasaktan ka o i-open kita. Dadaanin kita sa pangangaral at salita ng Diyos upang mabigyan tayo ng tinatawag na kaliwanagan sa ating pag-iisip kung gaano kahalaga yung mamumuhay ayon kay Kristo. Kaya sabi ni Apostle Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Anong buhay ang tinahak ni Pablo? Sinakripisyo na ang kanyang karir. Sinakripisyo na ang kanyang profession. Ang kanyang tinatawag na position doon sa government, mga kapatid. Si Apostle Paul ay isang persecutor, isang mambabatas. Sinakripisyo na the time na na-encounter niya ang ating Panginoon. No, sinabi ng Panginoon, Pablo, ako ito inuusig mo. Nung binuksan ang kanyang mga mata, mapatid na binulag ng ating Panginoon, doon ay naunawahan na ang Diyos na tunay na dapat niyang paglilingkuran ay kanyang inuusig na. Pati mga mananampalataya. Kaya mapatid sa ating mga buhay, huwag tayong magpabaya sa ating doktrina. Yung standard ng ating Panginoon. We are apostolic Christian, yes? O sige, apostolic. We are apostolic, yes? Amen. We believe in Jesus' name. Amen. We baptize in Jesus' name. Amen. We experience the outpouring of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Amen. Ngayon, ang sabi ng Bible, and live, continue holy life. Kasama ang pagbabago ng tunay ng buhay. Total transformation. Pag sinabing total transformation, kahit yung tinatawag na kaisipang panlabas, mga kapatid, kailangan ipihit mo sa kaisipan na Panginoong Jesucristo. Into godliness. Hallelujah. Praise God. Sige. Ating buksan ang ilang talata na mapapatunay na mayroon pong tinatawag na false doctrine. In the book of Isaiah chapter 32. In the book of Isaiah chapter 32, chapter 32, verse 6. Ano ang sinasabi dito sa salita ng ating Panginoon? For the fool speaks folly. His mind is busy with evil. He practices ungodliness and spreads error concerning the Lord. Ito yung trabaho ng tao na naniniwala sa tinatawag na maling doktrina. Ito yung nagpa-practice ng mali. Instead, sundin ang matuwid na turo ng ating Panginoon ang ginagawa niya. Nagpa-practice siya ng tinatawag na error, spreads error, pinagkakalam niya na mali. Ang concern niya, hindi pang tawa, it's concern for the Lord. Malinaw, kapatid, yung kanyang concern ay about sa ating Panginoon. The hungry he lives empty, and from the thirsty he withholds water. Yan yung mga tao, mga kapatid, na pinipihit ang katotohanan sa kalikuang pananampalataya. Maraming iba na namumuhay na isilang sa isang organisasyon, hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. At sabi nila, dito na kami isinilang, dito na kami nabubuhay, dito na rin kami magtatapos, dito na rin kami abutan ng kamatayan.
Tayo, ganun din naman tayo noon eh. Pero lahat ay magsabing, salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos. Nang dahil sa ating Panginoon, binuksan niya ang ating pangunawa. Amen. Binuksan niya ang ating puso. Yung tinatawag na kaligtasan, mga kapatid, upang tayo tatahak sa landas na tunay na itinuturo ng ating Panginoon. At siyang ipinapumuhay natin hanggang ngayon. Amen. Kaya nga sabi diyan, the hungry lives empty, and from the thirsty, he withholds water. Another scripture in Matthew chapter 16, di ba yung binasa natin kanya? Verse 12, ating balikan. Then they understood. Doon lang nila nalaman, mga kapatid ng mga disciples, that he was not telling of them to guard against the yeast of the yeast in bread. Ano ba yung yeast? Pampalsa, di ba? Kaya ibig sabihin, ang doktrina is equivalent to the yeast. Yeast pa rin. Ginamit lang ng Panginoon yung salitang pampaalsa, yung libadora na tinapay, para maunawaan ng ating limitadong isipan na ang doktrina ng Diyos ay napakahalagang nakaintak sa kanyang salita. Walang pampadagdag, paalsa, mga kapatid, palamuting salita, kundi ang salita ng Diyos ay standard. It is flawless. It is pure. Pure from His gospel. Kaya dapat, mga kapatid, sa ating pag-aaral at pagbabasa ng salita, ipapanalangin natin maunawaan ang kanyang doktrina. Amen. Kasi ang tao walang doktrina, ampaw yan, mga kapatid. Pag natisod yan, tatalon yan. Yan yung mga mababaw ang doktrina. Pero yung mayroong tinatawag na pundasyon ng doktrina, kahit na maraming pagsubok na ma-encounter yan, mananatili yan dyan sa church. Dahil alam niya na sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Gusto ng Panginoon na ang kanyang church na ikaw ay nakastand firm sa foundation na bato ng ating kaligtasan, walang iba kundi ating Panginoon, ang kanyang banal na salita. Kasi ang church na walang salita na mamumuhay na walang salita ng ating Panginoon. Mayroon kasing church na ano lang eh, parang funding lang eh. Nakakita na kayo ng church na parang nag-ano lang sila ng alkansya. Minsan wala sila service. Seeking attendance lang. May church, mga kapatid, na pupunta ka doon, pag seeking attendance lang, okay lang. Pag uwi mo, ganun ka pa rin. May church din na pagka-absent ka, kailangan mong maglagay. Ginagawa ba natin yan? Nasa doktrina ba ng Bible yan? Wala yan. Kaya hindi natin pinapractice. Kaya kapag wala ka dyan ng Sunday, kaya tinahanap ka ni pastor, asan na ba yung cute kong membro? Asan na ba yung gwapo na kasing gwapo ko? Diba? Asan na ba yung palangiti na membro? Kaya minsan, papaalam kay pastor, ha? Pastor, dito ako sa Boracay. Ewa, nagpapalamig ako, mainit ang panahon. Hallelujah. Para ka lang ng pastor. At pag-pray tayo, mga kapatid. Kasi walang pastor siguro na hindi hinahanap ang membro eh. Panginoon na, hinahanap yung isa pag nawala eh. Diba? Kasama sa aming paglilingkod yan. Kasi mahalaga yung prayer na maibigay na gabay. Eh mga kapatid, ang ating mga buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan pulido tayo. Ang Diyos kasi, itong kaisipan, maraming tao nagtatatag ng isang sektor para magparami. Pero take note, maganda yung marami. Pero kaisipan ng Diyos, mas importante sa Diyos yung quality ng Kristiyano. Not the quantity, not the numbers. Kahit 20 lang kayong kapatid, basta totoo yung motibo mo, maglilingkod mo sa ating Panginoon, at naunawaan mo ang kalooban ng ating Panginoon, pasok ka. Kasi ang sabi ng Panginoon, mananahan siya, 2-3 lang eh. Pero tayo dito, kapatid, halos 50 tayo. Bilang na kayo, 50 ba tayo?
Parang mahina na ako sa math eh. Di ba? Kulang-kulang 50. Ilan ang kulang? 10. Para yung tao eh. Tinanong ng papa ko, Brad, ilang taon ka na? 60 plus. 60 plus. Sabi ng papa, curious papa ko, gusto ko 67, 68. Sabi ng papa ko, ilan yung plus? Sabi nga niya, mga 10 plus. Easy tip na may kanya pala. Yung 60 plus. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, quality mo ang mahalaga sa ating Panginoon. Hindi yung isip ko, pastor, gusto natin dumami agad. Sino ba namang pastor na hindi maglilingkod sa marami? Ang Panginoon nga, naglingkod siya sa 5,000. Ang Panginoon, naglingkod sa 4,000 eh. Pero mas nakafocus siya doon sa pagtuturo at pag-aaral niya sa 12. Dahil sa totoo lang, bilang isang laman, sa isang room ba ng guro, ilan estudyante? Sa mga estudyante? Ilan? Ha? 50 ang pinakamarami? 60. Ha? 60. Sa 60 nga eh. Sumasakit nga ang ulo ng guro eh. Nag-iisang guro. Ihaawas mo 4,000, 5,000? Sabihin mo malaking church? Kung walang pundasyon sa salita ng Panginoon, kung salita ng tao lang yan, hindi yan tatagal. Amen. Kaya ang doktrina nagpapatibay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Kahit saan ka pupunta, kahit kakain ka sa labas, kailangan naka-stick ka pa rin sa tinatawag na doktrina mo. Pag alam mo mali, huwag ka makiayon. Dahil marami sila. Sabi nga ng Panginoon eh, malapad ang daan, maraming pumipili nito. Pero ang dulo'y kapahamakan. May daan na makitid, makipo. Kunti lang tumatangkilik nito. Pero ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Saan doktrina ka? Sa maling doktrina o sa tamang doktrina? Sa doktrina tayo na ating Panginoong Jesus. Hindi tayo naglilingkod sa anumang mga palamuting doktrina ng tao. Naglilingkod tayo sa doktrina lamang ng ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi ng Colossians chapter 2? In the book of Colossians chapter 2, may paalala ang ating Panginoon patungkol dito, mga kapatid. Itong mensahe na sinulat ni Apostle Paul sa chapter 2 ay isang nagpapaalala about sa kalayaan ng isang tao, about human regulation. True life with Christ. Ang sabi ng verse 6, so then, just as you receive Jesus Christ as Lord. Sino naka-receive dito sa ating Jesus Christ as Lord? Taas ang kamay. Yung tunay na naka-receive, ni-receive niyo ang ating Panginoon bilang inyong Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Then, sabi niya rito, continue to live to Him. Doktrina ng Diyos yan. Hindi temporary service ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. But malinaw ang salitang continue. Hindi sinabi niya na kapag binless ka lang ng Panginoon sa kakalang magpatuloy maglilingkod, kundi kasama niya yung pagsubok. Yung iba tumitingin sa paglilingkod, hindi doktrina ng Diyos yan. Ang doktrina ng ating Panginoon, kahit may pagsubok, kahit may karamdaman, kahit may mga pasakit, kahit may persecution, patuloy ka pa rin maglilingkod dahil ikaw ay isang matatag na mananampalataya. Hindi ko masabi matatag na mananampalataya dahil malakas lang pag may pagpapala. Paano pag may pagpapalo? Amen. Continue! Tuloy-tuloy mga kapatid, kapag sinaway tayo ng salita ng Panginoon, pinapaalalahanan tayo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Importante ka sa kaharian ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na matapos mo ang pakikipagbaka. Matapos natin yung tinatawag na hamon ng buhay. Hallelujah. Continue to live in Him. Anong sabi ng verse 7? Hindi lang magpapatuloy. Basahin niyo. 1, 2, 3, go.
rooted and built up in Him, strengthened in the faith of your thought and overflowing in thankfulness. Rooted. Ano ibig sabihin ng rooted? Hindi Nakaugat. ka lang Nakaugat. nakabato sa buhangin. Nakaugat. Kaya yung parabola ng ating Panginoon, yung isang dalawang uri ng bahay, yung isa itinayo sa buhanginan, yung isa itinayo sa ibabaw ng bato. May pagsubok ba? May pagsubok. Anong pagsubok? Hangin. Bagyo. Ulan. Kidlat. Yung bahay na pinatong sa bato, anong pagsubok? Parehas lang. Bagyo, hangin, ulan. Sa ating paglilingkod, may pagsubok ba tayong lahat? Mayroon. Yung mga hindi naglilingkod, may pagsubok, mayroon din. Ikaw na naglilingkod sa Diyos, mayroon din. Pero ano kaibahan? Nakatatag ka sa salita ng Diyos. Iba yung mayroon salita ng ating Panginoon. May kapangyarihan na ibinibigay sa iyo. Mayroon tayong laban. Yan ang tunay na doktrina. Salita ng ating Panginoon. Kaya kapag may pagsubok, hindi ka lang nakatunganga, may laban ka. Lahat ng hamon, kaya mo mag-response. For it is written. Ito'y nakasulat. Hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain, kundi nabubuhay tayo, tumatatag tayo sa salita ng Diyos. Ano ba sinasabi? Hindi lang nakaugat, ba't may kalakasan? We are strengthened. Kaya tayo narito Kaya hindi tayo pumapalya linggo-linggo. Bakit? Sa buong araw, Lunes hanggang Sabado, marami kang na-encounter, nangihina ka rin. Kailangan natin ma-recharge. Kailangan natin mapatid ng kalakasan ng ating Panginoon. Saan natin makukuha ang kalakasan? Sa presensya ng ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoon, sa ating pagpupuri. Pinupuspos tayo, nire-revive tayo ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng kalakasan ng ating pananampalataya. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung walang mga aral sa iyo buong linggo, manghihina ang kaluluwa mo. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos upang tayo lumakas. Hindi pa kayo palakpak niya, ang lakas na ng sigaw ko. Kailangan natin lumakas! Lakas na nga ng busis ko, ayan. Hina niyo pa palakpak Nagsasalita. Pagod na, ito na, alaw na. Ayun, binigay niyo sa akin, alas 12 na magigit Sige lang, basta masaya tayo mga batid. Diyan na nasabi niya, strengthening in the faith as you were taught. Kailangan kasi ang pananampalataya tinuturuan. Natuturuan siya ng salita ng Diyos. Dito tayo tumatatag. Romans 10:17 yan. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung walang pakikinig ng pangangaral, nandun ka sa mall, may nangangaral. Nandun ka sa sabungan, may nangangaral. Nandun ka sa diskuan, nandun ka sa kung saang laya, mapatid. May pangangaral ka bang mapakinggan? Paano yung kaluluwa mo kung wala magsusustain na salita ng ating Panginoon? Amen. Then, and overflowing with thankfulness. Kaya kahit ng mga circumstances, lahat ng position natin, lahat ng mga situation natin sa buhay, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Hindi lang tayo magpapasalamat dahil nandiyan yung masasarap ng pagkain. O mamaya, alam ko, kakainin mo yung masasarap ng pagkain. Amen. Pinapasalamat natin sa Panginoon. How much more yung ating kaluluwa? Nagpapasalamat yan siya kapag napapakain ng salita ng ating Panginoon. Yung kaluluwa natin ang pinakamahalaga. Ang katawang ito, kakain ito ng litson, kung ano nung kakain ito, pagdating ng panahon, pag kinuha nito ng lupa, babalik ito sa lupa. Walang kwenta yan. Pero ang haharap sa Diyos, yung kaluluwa natin. Napakahalaga yan mga kapatid. Na hindi siya mapariwara, hindi siya pagala-gala sa mundo, hindi niya pwedeng awitin to, na ako'y nagagala, pinalayas ni Jesus. Ang sabihin ng kaluluwa, ako'y nagagala, pinalayas ni Jesus. Dapat ang awit ng kaluluwa, ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Amen? Yung malala mga kapatid, yung mukha niyo, alam kong gutom na. Ano pa? Next verse mga kapatid. Ito sabi ni Apostol Pablo, basahin nyo.
Ha? Naintindihan yung binasa nyo? Ha? Naintindihan nyo mga kapatid? Yes. O next? Yes. O hindi, dito muna tayo. Kaya sabi dito, dapat nating tingnan na walang isang pwedeng mag-take over sa atin para tayo'y hindi palayain sa deception. Mapanlin lang. Kaya pinag-iingat tayo ni Apostol Pablo. Kailangan magmatsyag tayo lagi sa ating pananampalataya. Kaya kung kapatid, kapag may nag-uusap about faith, ang tainga ko niyan, kahit nakatagilid ako, nakikinig ako. Kasi kapag tama kayo na sinasabi, i-absorb ko yan sa aking puso. Pero kapag may mali, nagre-react ako. Nakikialam ako, kahit wala akong sakialam. Oh, saglit lang. Yung may mga kaklase ako dati, pinipilit nila ganito pananampalataya. Ikaw wala sa Biblia yan. Basahin natin sa Biblia. Hindi pa ako pastor nun. Kahit membro pa ako mapatid, pinaglalaban ko yung doktrina na alam kong totoo na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Alam mo kung bakit? Hindi para magmayabang sa kanila na may alam ako sa salita ng Panginoon. Anong purpose? Dahil gusto kong hindi siya mapahamak. Gusto kong mabuksan ang kanilang kaisipan para mabasa nila ang Biblia, mabasa nila ang salita ng ating Panginoon. Dahil maraming tao ngayon na napapakunyari, maraming alam sa Biblia. Pero more on philosophy ang kanilang bibig. You know, sabi ng Bible, no? Deceptive philosophy. May mga tao na ngayon, nagdidibate-dibate sa media, makita natin para masabing magaling sila. Actually, kahit tama ang pagsabi mo sa Bible, pero kung mali ang espiritu mo, mali ko rin eh. Oh! Bakit? Maraming iba, tinatama nila ang kanilang mga sarili para ma-justify ang kanilang sarili ni Diyos. Mali din yun eh. Kasi according to the Bible, God weigheth the Spirit. Ang tinitimbang ng Diyos sa buhay ng tao yung Espiritu. Paano yung pastor? Mayroong mga ganito. Kahit tama ang doktrina mo. Halimbawa, anong doktrina na mayroon tayo? Isa sa doktrina natin. Kayo, alam mo, apostolic kayo, tanungin ko kayo, anong doktrina na pinagtatayuan ngayon? Oneness. Ha? Isa sa doktrina. Oneness. O maliban doon, ano pa? Sa, baptism. Baptism in the name. Repentance. May iba, pag mali ang tao, kausap nila, ang kanilang approach mali din. Pasigaw, pagalit. Ibig sabihin, tama ang espiritu mo, hindi. Mali ka rin sa harapan ng Panginoon. Kasi ang pag-share mo ng salita ng ating Panginoon ay kasamang pag-ibig because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya kailangan pag magbahagi ka, mangaral ka, magturo ka, mag-correct ka, kailangan nandun yung pag-ibig. Huwag mo kasi mayroon iba na sinasaway nila sa tama, pero pinapahiya yung tao. Mayroong mga ganon. Kahit mga ministro, kahit mga tao, matagal na believer. Very philosophy ang spirit. Pero sabi ng Bible, God weigheth the spirit. Ang tinitingnan ng Panginoon yung maayos na espiritu mo. Amen? Maraming iba, gusto talaga i-drive yung sarili dahil yun ang gusto nilang pamumuhay. Kahit naintindihan na nila yung salvation, naintindihan na nila yung baptism. Ako ito. Mayroon kaming, yung sa Alunga po, mayroon kaming evangelism doon. Halos lahat mga kapatid, naintindihan ang bautismo. Ang Holy Ghost, naintindihan. Pero nung pagdating sa decision making, sa pagpabaptize na doon na swimming pool, alam mo yung isa? Sabi niya, ayaw ko. Sabi ng asawa, narinig ko, magpabaptize ka, pero sabi ng lalaki, ayaw ko. Kasi matatanggal yung pag-iinom ko. Hindi ko na pinatulan eh, kahit narinig ko, pupuntahan ko sana eh. Kasi nagkukos siya ng tinatawag na doubts and fears sa mga ibang magdidesisyon. Kasi sa totoo lang, kapag nagpabautismo siya, pwede pa siya uminom. Right? Dahil mindset niya, manginginom siya eh. Pero bigyan ko siya ng testimony, ang tatay ko, noong nagpabautismo, dating manginginom, sira na yung baga, may tama na yung atay.
Pero sinabi niya, hindi na niya mapigilan, Panginoon, ang tatay ko. Nung sinuko niya sa ating Panginoon, sumurinder siya sa lahat. Dahil mamamatay na rin ang tatay ko. Hindi na uminom ulit. Nung pumasok ka nga dyan, walang pumilit eh. Pagtigil mo yan, wala din pipilit sa'yo. Ikaw mismo ang magbabago. Ikaw mismo mag-adjust. Hindi yung pag nabautismo ka, ang Diyos na bahala sa'yo, hindi ka bababago. Kung hindi mo isusuko, totally surrender sa ating Panginoon. Oo, totoo yun. Pero ayaw ko masaktan yung kapatid natin doon. Tulong ka po. Sabi ko, isip ko, may araw ka rin sa ating Panginoon. Yung sinalita mo, kakainin mo yan at sasabihin mo, totoo pala talaga, Panginoon. Kasi ang pagbabago ay kasama ang pagsunod. Amen. Hindi tayo mababago kung hindi tayo susunod. Amen. Kahit nga sawayin ka ng magulang mo, mamamaos na magulang mo, ganun ka pa rin eh. Wait lang! Wait lang nga ni. Which depends on human tradition. Naglilingkod tayo, hindi sa tradisyon. Dahil alam natin na may mga history. Hindi mga kapatid. Naglilingkod tayo dahil yung mga sinauna mananampalataya. Totoo ang kanilang doktrina. Kaya saan ka susunod? Sa maling doktrina, sa totoong doktrina. No? And the basic principles of this world rather than Christ. Kaya contrary yan mga kapatid, yung principle of this world. Yung prinsipyo sa mundo. Kaya malinaw sabi ni Apostle Paul, be not conformed of this world or in the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. In Christ Jesus our Lord. Kailangan ng transformation. Mayroon kang pipihitin para mabago ang buhay mo. Tungo sa ating Panginoon. Hindi yung prinsipyo mo. May mga ibang tao kahit naglilingkod hanggang ngayon, may prinsipyo pa rin eh. Parang babaliin nila ng konti ang salita ng ating Panginoon. Hindi tama yan. Ang tama, yung prinsipyo mo, baliin mo. Itutuwid ka ng salita ng ating Panginoon. Ituturo sa iyo ang tunang gabay. Tunay na gabay ng paglilingkod sa ating Panginoon. So yun yung mga kapatid, yung tinatawag na warning ni Apostle Paul about the false doctrine. In the book of Hebrews, chapter 13, verse 9. 35 yun. Hallelujah. 35 yung number dito. Ano sabi ng salita ng ating Panginoon? Do not be carried away by all kinds of strange teaching. 134. Basahin nyo para mag-unawaan at hindi kayo tukin. Go! Baby subdivision. Ha? O mahalaga ba yung kakainin natin sa tiyan? Baby subdivision. Oo, importante yan. Makakalakas tayo yan. Pero sa kaharian ng ating Panginoon, yung ceremonial foods, which are of no value to those who eat them. Huwag tayo magpapadala sa mga daan ng any kinds of strange teaching. Hindi na Kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. Hindi nakasave sa'yo. Kaya nga, ako dati, bata pa ako, nagtatanong ako, ano itong about sa holiness? Ano ito yung inatawag pamumuhay ng godliness? Paano po ba magsusunod sa kalooban ng ating Panginoon? Amen. May mga time na parang bitin pa rin kaya pag-aaral ng salita ng Diyos habang buhay tayo. Basa-basa. Bakit? May panibagong revelasyon na ibibigay ang Panginoon. May intindihan natin bakit ganito ang kultura natin. Bakit ganito tayo manamit? Bakit ganito tayo mag-ayos sa ating mga katawan? Dahil kung ang bagay na siyang ikakalugod ng Diyos, siyang susundin natin. Kaysa yung tinatawag na principle ng tao. Yun sa tinatawag na strange teaching. Kaya ang statement ni Apostle Paul, sinasabi niya, I will obey God rather than men. I will obey God rather than men. Ang pastor ninyo mga kapatid, simpleng tao lang ito.
Yes, hindi man ako kagwapuhan, pero cute naman ako mga kapatid. Pero sasabihin ko sa inyo, ang aking pangangaral ay hindi nababayaran. Amen. Hindi nabibili. Then kapag nabayaran ako mga kapatid, kasama ako sa magtuturo ng maling doktrina. Maraming tao, yung men of men o servant of men, hindi sila makakapangaral ng tamang doktrina. Dahil ano, mawawalan sila ng allowance eh. Bayad ka, huwag ka magturo ng holiness. Bayad ka, huwag ka magturo ng tithes. Bayad ka, huwag ka magturo ng kung ano-ano. Gusto kong turo, ganito lang, yung pabor lang sa akin. Mali yun. Ang scribe at pariseyo, ayaw nilang masaway eh. Kaya lagi nagkaabangan sila sa pangangaral ng Panginoon. Pag may mali, nagre-react sila, oh, mali yan. Wala sa law yan. Kasi wala silang grace. Buti na, nandito Sister Grace. Alam niyo mga batid, pag batas ka ng batas, at hindi mo na naunawaan ang kaligtasan, it is because of the grace of God, magiging mali ang doktrina mo. Paano? At yung doktrina na hindi naguhugas ng kamay, maruming kamay, kumain ng mga disipulo. Sinaway tuloy sila ng Panginoon. Inilaborate ng Panginoon. Alin ang mahalaga? Yung maruming salita na binibitawan mo, o yung kinakain mo maruming kamay mo? Kaya nga, ito, walang kwenta, walang value yung food eh. That is tradition. Maganda naman maging disenteng. Gamit ka ng kutsara, kahit ginto pa yung kutsara, dandahan pagsubo. Pero pag ako'y gutom talaga mapatid, kahit gano'n pa kaganda ang kutsara, tinatabi ko yan, nagkakamay ako. Pero hinuhugasan ko yung kamay ko. Pero napansin ng mga eskrima pariseyo yun. Lord, lumalabag ang mga disipulo mo. Kumakain sila according to, di nila sa tradisyon. Pero ang sabi ng Panginoon, ang marumi ay hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas sa bibig. Kasi lahat ng pumapasok sa bibig, hindi lalabas sa bibig yan. Dito yan, oh. Lahat na ikakain mo ngayon, mamaya, masarap yan. Pag hidunumin mo yan, kunting amoy lang yan. Tapo na yan. Ano pagkasarap yan? Pero ano ang mas pinakamarumi? Sabi ng Panginoon, ay yung lumalabas sa bibig. Bakit? Kung ano yung naiipon sa puso mo, yan ang nilalabas mo. Kaya kung galit ang nandyan sa puso mo, puro galit ang salita mo. Kaya yung tao na magalitin, puro galit yan. Antayin mo munang manahimik yan. Pag naubos na yan, isusuka niya lahat yan. Pag puro naman masaya, ang puro mumutawi ng kagalakan. Kaya sa ating pagpupuri, ang doktrina ng Panginoon isa sa, it is the joy of the Holy Ghost. Gusto ng Panginoon na ang kagalakan ng kanyang presensya ang siya mamumutawi sa ating puso, mga kapatid. Dahil kapag nandiyan ang kagalakan, hindi makakapenetrate yung problema, hindi makakapenetrate yung karamdaman, o anumang mga difficulties, anumang sitwasyon, hindi makaka-atake, mga kapatid, dahil ang kagalakan ng Espiritu ng Diyos ang siya nakahari sa ating kabuhay. Ang kagalakan na hindi sa ceremonial foods, nasa Holy Ghost. Nasa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Next, brother. We have an altar from which those who minister at the tabernacle Mali yung address. have no right to eat. Ito mga kapatid, yung mga minsan sa altar dati, bawal kainin yung mga food. Doktrina ng Diyos yan. It is from the Old Testament. Amen. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinatawag na good or true. Good and true doctrine. In the book of Deuteronomy, chapter 32. Huwag kayo mag-alala, malapit na ako. Mga 2 oras na lang, mapatid. Chapter 32. Ito yung isa sa nilikha ng ating makatan si Moses, na isang awitin, na inaawit din minsan. Pero sabi na rito, listen, O heavens, and I will speak. Sinong nagsasalita dito? Ang Diyos. Sinong kausap niya? Ang kanyang creation. Ang sabi niya, listen, O heavens, and I will speak. Hear, O earth.
the words of my mouth. So ano ibig sabihin ng ating Panginoon yan? Kalangitan, lupang, mundo na nilikha niya. Makinig kayo sa salita na aking talastasin ng aking bibig. Ibig sabihin, kapag nangungusap ang ating Panginoon, kailangan kapag nasa church tayo, huwag tayong lilingin. Lilingin sa kaliwa at lilingin. Huwag kayong kukurap. Kailangan magkaroon ng pay attention. Ang focus sa preacher lang. Ang focus pakikinig lang sa pangangaral. Bakit? Malingat ka lang ng konti. Pwedeng magiging mali na ang pandinig mo. Amen. Kaya yung iba pag nag-report, minsan kinakat nila yan eh. Para maitama yung kanilang pagkakamali. Ikakat nila, i-edit nila yan eh. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi mo pwedeng i-edit. Amen? Pag nagkamali ka, mag-umpisa ka ulit. Hanggang sa maitama mo lahat ng bagay. Sa presensya ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi niya tinitingnan ang binibilang ang ating mali. Ang tinitingnan ng Diyos, kung paano tayo na mag-umpisa muli, na maumpisa natin ang tama para pagtapos niyan tama. Kasi sa isang bagay, isang doktrina, kapag naumpisahan mong mali, magiging lifestyle mo na yan. Magiging katwiran mo na yan. Magiging buhay mo na yan. Hanggang sa dulo, mali pala ako. Amen? Kaya tayong pinipilit ng Diyos. Siya ay isang napakadakilang pattern. And we are just a clay. Kapag nagkaroon ng air spot yan sa loob, nabibiyak ang clay, minumold ulit ng Panginoon yan. Ginagawa niyang panibagong vessel. Kapag mayroon ka pang gustong tapyasin sa ating Panginoon, hayaan mong masaktan ka sa pangangaral. Hayaan mong baguhin muli ang Diyos ang buhay mo. Kahit masakit ka, hayaan mo lang. Sige lang, pastor, magsalita ka. Dahil hindi ko naman alam ang buhay ninyo eh. Hindi ko alam ang pinagdaanan nyo sa buong linggo. Hindi ko alam kung masakit, kung makirot, masalimot ang buhay nyo. Basta ako, naghingi ako ng mensahe sa ating Panginoong Lord. Ano yung mensahe mo? Yun ang kalooban mo. Ganyan tayo mga kapatid, kung ano kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng preacher ang gusto masunod. Kundi kami mga mangangaral, umaayon kami sa kalooban ng Panginoon. Sa pangangaral. Kaya yung sabi ng salita ng ating Panginoon. And also in the book of Proverbs. Proverbs 4:2. Basahin natin. It is about good and true doctrine. I give you sound learning. So do not forsake my teaching. Ano ang ibig sabihin ng salita nito? Sa Tagalog, Brad. Tagalogin natin. Kasi mahina sila sa English. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabubuting aral. Good doctrine. Ang binibigay ng Diyos sa atin. Ano ang kanyang warning? Huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. Do not forsake. Huwag niyong alisin. Huwag niyong ihiwalay. Huwag niyong iwanan ang aking turo. Mamuhay tayo sa turo ng ating Panginoon. Sumunod tayo sa pagtuturo ng ating Panginoon. Sumunod tayo kahit sinasaway tayo sa turo ng ating Panginoon. Dahil gusto ng Diyos na ating buhay ay magkaroon ng panibagong transformation. Ang lahat ng bagay ay lalayuan mo na yan. Ay ang sabi niya, kapag naglingkod ka sa ating Panginoon at binago ang buhay ng Diyos, all things are passed away, and behold, the new things, the transformation ng Diyos, ay iyon ang tatahakin sa iyong buhay. Iyon ang susundin ang kalooban ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Ano sabi na salita ng ating Panginoon? Basa ko. If you point these things out to brothers
you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truth of faith and of the good teaching that you have followed. Kung sa tingin nyo, walang halaga yung ginagawa namin? Kayo, kapag nagbahagi kayo sa kapwa nyo, ano ba ang advice ng Bible? Anong advice ng Bible lagi? Ang malakas ng pastor? Hindi. Kailangan i-point mo yung things na yun, kung ano yung importante sa paglilingkod. I-share mo. Kaya nga si Apostol Pablo, magbabasa mo kanya things. Pray for one another. Strengthening one another. Bakit? Kapag nanghihina ako, pwede ako palakasin ni Sister Gemma. Kung may alam siya, mas matuwid pa ang katwiran ng ating Panginoon, isi-share niya sa akin. Kasi ang paglago, mapatid, nakukuha natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi sapat ang isang linggong pangangaral ni Pastor, 1-2 oras para ikay tumuwid. No! Kailangan mo ng mga brothers and sisters na kapag nakita mong lumalago, lapitan mo, paano ka lumago, sister? Anong gagawin ko? Yan ang tunay na naghahanap ng tunay na pundasyon. Hindi ka makontento sa kung saan ka lang nandoon, mga kapatid. Kung gusto mong lumago, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want more! More of you! Increase my faith, Lord! Increase my faith! At i-increase lang tayo kapag nasundan natin yung tamang doktrina ng ating Panginoon. Amen. Bakit? Anong dinadala dito? Na pagtuturo, hindi pagsisinungaling. But if it brought up in the truth of the faith, yung katotohanan sa pananampalataya at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. And of the good teaching. Mabubuting aral that you have followed. Kaya ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil may mga sinaunang makakaral na patuloy na sumubaybay sa katotohanan. And until now, na-spread out ito sa ating henerasyon ngayon. Sa mga bata-batang henerasyon. Hanggang sa susunod. Bakit kailangan ng mga bata maturuan, mga binata? Dahil kapag nangawala kami, sinong tatayo sa katotohanan para magturo? Mga anak natin. Kaya magulang, maganda, malaki ang impact natin sa ating mga anak. Naturuan sila ng tamang gabay, tamang doktrina sa ating Panginoon. Ngayon pala, ang sabi ng Bible, it is the doctrine of God. Train up the child in the way they should go! Amen. Kung gusto mong magiging gaya sila sa apostoles, mangaral tayo ng about the life of the apostles. Amen. Amen? Kung gusto natin na sila'y lalago sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pananampalataya, then we need to teach them about the real faith of Christ. Amen. Yung tunay na pananampalataya. Which is the good teaching that you have followed. Kasi kapag ang magulang, maganda ang pagsunod ng pundasyon sa salita ng ating Panginoon. Ang anak kapag nakita, susundan din nila yan ang maganda at mabuting pundasyon ng doktrina. Amen? Kasi alam mo, hindi sa pagmamayabang. Kapag i-search mo ang United Pentecostal Church Philippines Incorporated, kahit UPC International, tingnan mo yung doktrina. Baka akala nyo title lang na United Pentecostal Church. Bago nagawa yung pangalan na yan, may mga tao kinasihan muna ng Banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon bago nila nagawa yung United Pentecostal Church. From the international, paano nagiging apostolic ang kanilang pananampalataya? At tayo lang, halos 100% ang nakasunod sa tinatawag na apostolikong pamumuhay. Yung iba lumuluwag pagdating sa doktrina. Kaya kung kapatid, kapag binanggit mo sa akin, marami kami dito, pastor. Hindi ako nainggit. Ang tinatanong ko, anong doktrina nyo? Yung iba lumuluwag. Pwede naman akong i-imitate. Pwede naman sabihin, Jesus, Jesus din ako. Pero ang tanong dan, yung doktrina mo. Kaya sabi ng Panginoon, beware of the yeast of the Pharisees. Dahil kapag hindi sila makinig sa Diyos, magkumpiyansa sila, kapatid, pwede silang maligaw. Pwede silang malihis. Pwede
pwede silang ma-deceive sa madaling salita. Kaya sa pagbabalik sa ating Panginoon, kung tatanungin mo siya, Lord, kailan ka pa babalik? Ang sasabihin sa ng Panginoon, be not deceived. Hindi niya sasabihin, bukas babalik na ako. Then maaaring bukas pag bumalik siya, baka na-deceive ka. Ang ipapaalala ng Panginoon, watch your guard. Be on your guard. Stand firm of your faith. Susunod ka lang naman sa Panginoon, itudo mo na. Amen. Amen. Maglilingkod ka lang naman sa Panginoon, huwag ka na pahap-hap pa. Hindi ka naman hapon eh. Nalala ko yung pastor na nagpapalakas sa akin. Sabi niya, Kuya Ton, yaman tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Bakit pa natin 70%? Pag maglingkod tayo sa ating Panginoon, itutudo na natin. O totoo naman, kasi ang doktrina ng Panginoon, pure yan, 100% yan. Yung sinasabi niya na, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, all your mind, all your strength, all your soul. Doktrina ng Diyos yan. Pero ang tao, 50% lang muna, Lord. Pag 60s na ako senior citizen, doon na ako 50% ulit para todo na. Yung iba, kung magpupuri, ganito na. Stroke na. Hindi pwede yun. Habang bata pa kayo, kayang people, malakas pa mga kasukasuhan nyo sa amin, tumalon kayo sa presensya ng Panginoon. Alam niyo na kasunod nyo, hindi na pakinggan ng doktrina, gagawin niyo ang salita ng ating Panginoon. Because it is our faith, we will live by faith. Oh God. Ano ba? In the book of Titus chapter 1 verse 9. Basa! We must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Refute. Yung mga nag-oppose, ano sabihin? Refute. Refute. Ano yan? Contact. Ano ang sabihin ng refute? Brother Andre, hindi na naintindihan talaga yung English eh. Itagalog na kayo. O, basa! Nagsisisalangsang. Nagsisilangsang yung mga refute. Yung mga liko na paniniwala, dapat ituwid talaga. Yan ang gusto ng salita ng ating Panginoon. Bakit kailangan mo pag-aralan? Bakit kailangan mo na salita ng ating Panginoon? Yung tamang pagtuturo, mga kapatid. Tamang gabay. Ito Christians. People of God. Kapag nakita niyo may nanghihina at magbabackslide na, palakasin ninyo. I-encourage ninyo. Huwag niyo lang tignan. Mali yan. Ako mga kapatid, minsan nagre-rebuke talaga ako. Ops, mali yan. Ito ang tama na salita ng ating Panginoon. Para matuwid tayo sa ating pagkakamali. Para malaman ng isang tao na muntik na siya pong maligaw mga kapatid. Hallelujah, muntik na siya ma-deceive. May masmasan siya sa salita ng ating Panginoon. Amen. Nagpapalakasan ang bawat isa sa atin. Hindi tayo nagtutulakan palayo. Amen. Unity. Pagdating sa pananampalataya. Amen. Para yung mga nagsisisalangsang, papaniwalain natin sila sa tunay na turo, tapat at aral na salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan si Apostle Paul with boldness, sabi niya, we are not preaching to you with enticing words or invented stories, but we preach of what we move by the Holy Ghost. Kung paano kami pinapakilos ng Espiritu ng ating Panginoon, nangangaral kami. Hindi kami nangangaral ng mga inventong storya lang, mga salita na mamamumutawi sa aming bibig. Kailangan may ebidensya, mayroong teksto, mayroong verse, mayroong aklat na nagpapatunay na napakahalaga ng
salita na tunay ng doktrina ng ating Panginoon. Ano pa? Titus 2:1. Hindi ako tingnan na parang pagkain. Siya? Sige, Titus 2:1. Basa. Yes. Teach ko this. Tagalogin mo ulit kasi meron silang hindi naintindihan. Mati. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauugol sa araw na magaling. O, di ba? Ibalik mo sa English kasi magaling daw eh. With sound doctrine. Kailangan kapag ang tao ay nagtanong sa iyo, anong relihiyon mo? Ay sabihin mo, Apostolic Christian. Apostolic Christian. I'm apostolic Christian. Kasi ang United Pentecostal, hindi yan relihiyon eh. Kasi pag sinabi mong religion ang tinanong mo, tatlong religion lang ang malalaki. Christianity, Muslim. Islam. Jewish. Kasi pag sinabi mong Muslim, hindi Muslim, Islam. Islam. Then Hindi, Hinduism. Ano pa inadagdag nyo? Malaki doon. Yan lang naman halos sa history. Tatlo eh. Judaism. Then, kasi ang United Pentecostal Church, it is an organization. Kasama na yun doon sa... Kasi pag sinabi mong Christian, lahat ng naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasama na yun sa... Kristiyano, hindi Muslim. Maraming iba, independent, honest, they are apostolic believer din. Marami din mga hindi UPC pero apostolic believer din. Oneness believer sila. Kaya maganda kung mayroon tayong education pagdating dyan mga kapatid sa ating buhay. Yung napakahalaga ng doktrina. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga yung doktrina na malaman natin. Ngayon, alam niyo na ang doktrina. Anong gagawin natin? Ibahagi natin. Ang sabi ng Bible, we need to teach them, we need to share the salvation. Paano maligtas ang iba kung hindi natin sasabihin? Paano nila malalaman na mahalaga ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus? Paano nila malalaman na mahalaga rin ang mabautismohan tayo ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoong Hesus? Paano nila malalaman na mamumuhay tayo ng patuloy sa Diyos na may kabanalan, na may katwiran, na may katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon? Doktrina po ng Diyos yan, hindi kay pastor. Sa totoo lang dati mga kapatid, ang doktrina ko ay hindi ako nagsusuot ng ganito. Gusto ko yung mga maong, yung mga maunglag talaga. Pero ngayon kapag nangaral ako ng kamaong, parang nababaguyan na ako. Na-transform ako eh. Kaya mo, gusto mo, nakamaok ka, mangangaral, kasando, nakatyo. Hindi yan, mali yan. Wala sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya binago tayo ng ating Panginoon. Kaya dito sa pulpit, sa altar, kapag pinagamit tayo, mayroon tayong mga attire. Kasi hindi naman tayo entertainer dito eh. Pag tumayo tayo dito sa dako, ituring natin ito isang dakong banal na kung saan nandyan ka sa ating Panginoon. No? Yung iba dati, naka-ano lang, dapat ngayon, naka-long sleeve na, may tie na, sunod yan, nagbabarong na yan. Gusto ko makita yung nagbarong si Andre. Alam mo mga kapatid, tuwa kami dito nung dumating to sa sa youth camp. Ang saya-saya nila mga kapatid ng mga kabataan. Alam mo, napakahalaga. Gusto ko encourage yung mga nanay ha. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung hindi nyo pinadala. Pero pag may time ang mga anak ninyo, instead na kung ano ang kanilang pagkaabalahan, padala nyo. Grabe yung youth camp doon. Yung masabi ko, ito yung camping. Kasi walang gadget. Focus sila sa lecture, focus sila sa sports, sa praise and worship. Kasi yung iba talaga hindi matiis, nandun sa kalsada, yung maakyat eh. Aakyat dun sa may kalsada, nakaupo dun sa gilid ng kalsada mga patid. Kasi nandun yung signal. Pero sila mga patid, iwan siguro yung gadget sa room.
Dahil wala, hindi mapakinabangan ng cellphone. Sabi ko, ito ang totoong youth camp. Yung iba nag-iigib, si Brother Andre, taga-igib namin, laki ng braso. Yung galon mga pati, dalawang ganyan. Nag-enjoy sila, pati yung mga tahimik dito mga pati, yan, Sister Joy, Sister Tricia. Tanong ko, ano, nag-enjoy kayo? Opo, Pastor. So may nakikilala pa sila mga kaibigan doon, mga dating kaibigan nila sa school. Unti-unti na-boast yung kanilang sarili. Na-expose eh. Pero kung lagi, kahit kami sa bahay, pag-gadget, pagkain tayo lang pag cellphone, kain lahat. Hindi pwedeng kumakain kami, kayo nag-gadget. May oras na gadget. Discipline yan eh. Sa ating Panginoon, doktrina niya, kapag magpupuri tayo. Pag sasamba tayo. May oras ng trabaho. Ang sabi ng Panginoon, may oras ng pagtrabaho, 6 na araw binigay ng Diyos. Ngayon yung Sabbath day, it is the rest day para sa ating Panginoon. Gawin ng doktrina ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng maliin yan. Hindi natin pwedeng kunin ang sa Diyos. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang sa sarili mo ay sa sarili mo. Ito lahat mga kapatid. Hallelujah. Tapos na yung pangangaral. Alaw na media na eh. Praise God. Baka mapanis yung hinanda sa atin mga kapatid. Pero bago ang lahat, mag-altar calling tayo mga kapatid. Huwag natin kaligtaan ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Na siyang pakilusin natin sa ating mga buhay. Sige, ayusin niyo muna yung upuan. At pangalawang ayusin yung ating mga sarili na harap tayo sa trono ng ating Panginoon. Hallelujah, para hindi tayo ma-istorbo sa ating pagsamba sa ating Panginoon.